Ano pong pagbabatayan po ninyo authority? Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, sapagkat banal na kasulatan, ang pinag-uusapan ang sabi diyan, hindi lahat na nagpapaliwanag na ako sinugo ko kayo. Yan ang sabi sa banal na kasulatan, sapagkat hindi na sumasabi na Panginoong pinapakinggan. Ngunit may mga sinugo lang ang Panginoong katulad po ng unang sabi ng isa sa mga Simon Pedro. Simon Peter ay napandasak, I will remember short. Kaya po, ako po nagtatanong po sa inyo, ano pong kasagutan natin dito? Sapagkat si Pedro ang pinapakinggan ng buong sanlibutan at buong mga Katoliko. Dito po ang unang-una pong Iglesia Apostolica Romana at siya po ang considering sa buong sanlibutan, sa world history, na siya po ang isa ng unang Santo Papa ng Roma. Yan po, itatanong ko lang po sa inyo. Alam nyo, ang sagot ko po ganito. Ikinalulungkot ko na wala po sa world history yung sinabi nyo. Wala po. Babasahin ko sa librong Katoliko. Kung kailan tinawag na Iglesia Katolika Apostolica Romana ang Iglesia Katolika. Ilagay natin sa, ito po ay nasa Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clemens H. Crock, page 191. Ito po ay libro ng Iglesia Katolika mismo. Ang nakasulat dito ganito. The name Roman Catholic came into use officially and offensively in Great Britain in the days of Queen Elizabeth. It is used by members of the established Church of England to further a fiction known as the Branch Theory, which assumes Christ's church to be divided into Roman, Greek, and Anglican branches. But is Christ divided? Of course not. Neither can you divide the kingdom of Christ into three independent kingdoms and still have one kingdom, one Catholic Church. One cannot divide the seamless garment of Christ into parts. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan. Kaya yung pong Iglesia Katolika, Apostolica Romana, yung pangalan na yon, napagtibay lang noong 1870. 100 taon pa lang humahigit mula ngayon. Yung pong iglesyang nasa Biblia na kasama si Pedro, nung palang unang siglo, may pangalan na yon. Ang Iglesia Katolika nagkaroon ng pangalan noong 19th century. Ang layo po nun, ang layo. Malayo. Ngayon, yung sabi nyo, yan ang nasa history, na ang nagsulat hindi kami. Yan po'y libro ng Iglesia Katolika. Ngayon, yung sinasabi nyo si Pedro, unang papa sa Roma, hindi rin po totoo yun eh. Hindi po papayag si Pedro na siya'y papa. Bawal kasi ni Kristo sa kanilang patawag ng papa. Basahin natin sa 23:9 ng Mateo. Pakinggan nyo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong ama, sa makapitbagay siya na nasa langit. Ayan. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus sa mga apostol, huwag kayong tatawag ng ama sa kanino man tao sa lupa. Huwag kayong tatawag ng ama. Call no man your father upon the earth. For one is your father, which is in heaven. Ayan, ang sabi ng Biblia. Isa lang ang inyong ama, ang nasa langit. O ano ngayon, ang turo niya. Basahin natin sa 6:9. Pakinggan niyo po. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ano ang gagawin natin pag nananalangin tayo? Eto po. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ayun. Pag nananalangin kayo, sasabihin nyo ganito, Ama namin, nasa langit ka, hindi nasa Roma ka. O, nakita nyo ba yun?
Pakinggan nyo, basahin natin Bicol. Baka hindi naiintindihan ng mga Bicolano. Mamibingani kamo nin siring, amanyamo, nayaon ka sa langit. Asan ang Ama? Asan po ang Ama? Natatawagin nating Ama? Yung nasa langit. Huwag kayong tatawag ng Ama sa kanino man tao sa lupa. Ano ang ginawa ng Iglesia Katolika? Ang tawag sa mga pare, Father, in direct defiance of the Lord Jesus Christ order. Pagkatapos sasabihin natin, yan ang iglesyang itinayo ni Kristo. Malayo. Yung iglesyang tinayo ni Kristo, bawal sumamba sa kahoy. Ang iglesyang yang sumasamba sa kahoy. E paano nyo sasabihin yun? Nasa Biblia po yan. Hindi po natin po pwedeng ipahindihan yan dahil nasa Biblia yan. Ate nyo yun lang patawag ka ng rabi, bawal yun 23:8 ng Mateo. Pakinggan nyo. Tatapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Ano po ang tawag ng Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano? Kapatid. Kaya nga, Brother Eli. Di ba? Sabi ng Biblia, huwag kayong patatawag na rabi. Isa lang ang tatawagin yung rabi. Kristo yun. Huwag din kayong papatawag ng Ama o tatawag ng Ama. Isa lang ang inyong Ama. Saro. Isa lang. Kaya sa tunay na iglesyang sa Diyos, ang tinatawag lang na Ama, yung Ama na nasa langit. Kailan? Pag nananalangin, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Tama ba o hindi? Isa lang naman ang tatawagin. Pagkatapos, itong mga nasa lupa, nagpatawag, Father. Ano pa ang Father? Anong klaseng pagka-Father? Most Holy Father. Kahit naman tayo Pilipino, nakakaintindi tayo ng konting English. Pag sinabing most holy, wala nang mas holy pa ron. Most na Di ba? Superlative degree na yun Most holy. Bakit mo tatawagin most holy yung nasa lupa? Tapos yung nasa langit, tatawagin mo lang plain Father. Hindi ba insulto sa Ama sa langit yung ganung pagtawag? Yan ang sinasabi ko Mag-aral tayo sa Biblia. Ang Biblia po ang totoo. Kahit kaninong Biblia ang basahin nyo, bawal patawag ng Ama. Kaya si Pedro, hindi papatawag ng Papa yun. Hindi po pwede yun ang unang Papa. Hindi. Imposible po yun. Walang batayan yun. Daldal lang yun. Daldal. Bunganga. Bunganga. Wala po sa Biblia yan. Yan po ang sagot ko sa inyo, kapatid.